What is up mga ka-hero? Good morning! For today's vlog, pag-uusapan natin ngayon yung mga dapat palitan kay PCX 160 after 24,000 kilometers. So ano-ano nga ba yon? So let's start. Yung pinakaunan yung dapat palitan after 24,000 kilometers dito kay PCX 160 is yung air filter nya. So kung nakita nyo sa last video ko, so ganun kadumi yung filter after 12,000 kilometers. Since 24,000 kilometers na yung odometer ng motor ko, so bali pangalawa ko na yung air filter. Pangalawa is yung fuel filter. So yan, kailangan nyo ring palitan yan kasi yan yung nagsasala ng dumi doon sa gas tank natin. So papunta na yun ng fuel injectors. Kaya kailangan din nating i-maintenance yan para mas maging smooth yung fuel system natin. Yung dumi sa fuel filter, isa rin yun sa pwedeng mag-cause ng pagkasira ng ating fuel pump. So kaya kailangan palitan. Kung napanood nyo yung last video ko about sa mga dapat palitan kay PCX 160 after 12,000, nagpalit ako doon ng spark plug. Since 24,000 kilometers nang tinakbo nitong PCX ko, kailangan ko ulit siyang palitan dahil every 12,000 yung interval ko para sa spark plug. Yan, ginagawa ko yan dahil mahilig ako mag long ride and ayoko din na maabala habang bumabiyahe. So, eto, nasusunod yung pang-apat is yung battery ng remote. So kung maalala nyo, pinalitan ko rin yan nung 12,000 kilometers. So ngayon 24,000, magpapalit ulit ako ng battery ng remote. Panglima is yung belt. Eto, gaya ng nabanggit ko dati na nakadepende to sa gumagamit. So ako, since iba yung riding habit ko, so kailangan ko siyang palitan ng mas maaga. Or kung nag-aalangan kayong papalitan, pwede nyo naman ipa-inspect lang muna. So kung may makita kayo na mga cracks, so much better na magpapalit na kayo. Pero kung wala pa, so pwede nyo siyang i-maximize. Last but definitely not the least, yung pagpapalit ng coolant. Since ito yung pinakmahalaga nyong dapat palitan kung umabot na kayo sa 24,000 kilometers dito sa inyong PCX 160. Kasing halaga din yan ng pag-change oil. Dahil ang coolant, over time nadidegrade din yan. So nababawasan yung ability niya na mapalamig yung makina natin during long rides. Ang degraded na coolant is pwede rin yan mag-cause ng pagbabara ng ating radiator, pati na rin yung kalawang. Take note pala mga ka-hero na ang coolant is meron din niyang expiration date. So yun yung main reason ko kung bakit nire-recommend ko sa inyo na papalitan nyo rin siya. Pagka kasi napabayaan nyo sa coolant yung motor nyo, so ang mangyayari nyan is magkukos siya ng overheat. So mas malaking problema yun. Napakamura ng coolant compare sa pagpapalit ng block, 'di ba? Kaya napakahalaga talaga mga ka-hero na magpapalit kayo ng inyong coolant dahil yan ay na-expired. So wag na nating antayin na umabot doon. So papalitan na natin siya para walang maging sakit sa ulo. Ito, bonus ko na lang to mga ka-hero. So yan, yung kung nakikita nyo yung center stand ko, so may mga kalawang na yan. Kung ayaw nyo ng ganyang kinakalawang na center stand, so may re-recommend ko papalitan nyo na siya ng stainless. Kasi yung sa akin is kinain na ng kalawang yung ibang parte niya, lalo yung ilalim. So eto, another na may re-recommend ko sa inyo is yung auto sensor. Kung kagaya nyo ako mga ka-hero na simula nung binili nyo yung motor nyo, hindi pa kayo nagpapapalit ng aftermarket na pipe, so stock pa rin hanggang ngayon, so pwede nyong ipahugot or ipa-check tong auto sensor kasi may tendency yan na mag-stock up
So much better kung i-unplug nyo muna siya at ibabalik para lang hindi siya mag-stock up. Kasi ako mga ka-hero, simula nung binili ko to, hindi pa ako nagpapapalit ng exhaust pipe. So hanggang ngayon stock pa rin to. So it's up to you kung susundin nyo yung interval ko. Ginagawa ko lang to para makaiwas ako sa abala, lalo't mahilig ako mag long ride. Sana makatulong tong video na to mga ka-hero para magkaroon kayo ng awareness regarding sa pag-maintain ng ating PCX 160. So kung nakatulong, please like, comment, share, and subscribe.